Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig? Muli po kayong nagbabalik sa inyong paboritong channel kung saan ang bawat kwento ay may dalang aral at inspirasyon. Sabi nila, ang karangalan daw ay hindi nabibili ng pera. Pero paano kung ang bawat sentimong kailangan mo para isalba ang buhay ng iyong mahal ay katumbas ng pagyuko sa bawat pang-aabuso? Ito ang kwento ni Alab at ni Liwayway. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata. Ang driver na ayaw ng tip. Isang malutong na busina ang bumasag sa pagod na diwa ni Alab. Hoy, Bobo, anong ginagawa mo? Titingnan mo lang ba yang traffic light magdamag? Hindi nilingon ni Alab ang mamang nasa likod ng manibela ng isang mamahaling SUV. Sa salamin, kitang-kita niya ang galit na mukha nito, ang makapal na gintong relo sa kamay, at ang pagbuka ng bibig sa mga salitang hindi na niya kailangang marinig para maintindihan. Huminga siya ng malalim, pinikit ang mga mata. Isa, dalawa, tatlo. Nang magberde ang ilaw, marahan niyang pinaandar ang kanyang motorsiklo. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Sapat lang para hindi na muling mabusinahan. Ang init ng hapon sa Makati ay dumadampi sa kanyang balat, kasama ng alikabok at usok na tila babahagi na ng kanyang paghinga. Pagdating sa destinasyon, isang nagtataasang gusali na salamin ng dingding, iniabot ng pasahero ang bayad, isang kulubot na 500 piso. Wala akong barya, sabi ni Alab. Ang boses ay kalmado. Sa'yo na ang sukli, padabog na sagot ng lalaki. Pambili mo ng bagong utak. Ang bagal-bagal mong magpatakbo, akala mo pag-aari mo ang kalsada. Hindi kumibo si Alab. Tinanggap niya ang pera. Isinilid sa bulsa at walang imik na pinaandar muli ang motor palayo. Hindi niya pinansin ang sakit ng mga salita. Ang mahalaga ay ang papel na nasa kanyang bulsa, 500 piso. Katumbas ng 2 araw na gamot ni Sinag, katumbas ng 1 linggong bigas, o isang maliit na patak sa 2 milyong pisong kailangan niya para sa operasyon sa puso ng kapatid. Habang binabagtas niya ang EDSA palayo sa karangyaan ng Makati at palapit sa masikip na mundo ng Tondo, ang imahe ni Sinag ang nasa kanyang isip. Ang kapatid niyang butot balat, na ang bawat paghinga ay tila isang pakikipaglaban. Ang ngiti nito, kahit nahirap, ang nagsisilbing gasolina para sa kanyang pagod na katawan. Pagpasok niya sa barangay Daang Hari, ang ingay ay nag-iba. Napalitan ng sigawan ng mga batang naglalaro ng tumbang preso, ng malakas na tugtugin mula sa isang tindahan, at ng amoy ng pinaghalong prito at nabubulok na basura. Dito, sa eskinita kung saan halos magdikit ang mga bubong ng bahay, dito siya umuuwi. Kuya! Ang mahinang tawag na yon ang nagpawi sa lahat ng kanyang pagod. Naabutan niya si Sinag na nakaupo sa kanilang lumang silya, hawak ang isang librong pambata. O bunso, bakit gising ka pa? Malamig na tanong ni Alab habang hinuhubad ang kanyang helmet. Lumapit siya at marahang hinaplos ang buhok ng kapatid. Hinihintay kita, kuya. May pasalubong ka ba sa'kin? Tanong nito. Ang mga matay may bahid ng pananabik. Ngumiti si Alab at inilabas mula sa supot ang isang supot ng paboritong tinapay ni Sinag. Siyempre naman, hindi ka malilimutan ni kuya. Habang pinapanood niyang kumain ang kapatid, tahimik siyang nagdasal. Panginoon, bigyan niyo pa po ako ng lakas para sa kanya, para lahat sa kanya. Gabi na nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang booking. Bihira ang booking sa ganitong oras, lalo na kung ang pick-up point ay sa isang lugar na hindi niya madalas puntahan. Pick up, Hacienda del Sol. Drop off, walang nakalagay. Napakunot ang noo ni Alab. Hacienda del Sol, ang mansyon ng mga Jimenez, isa sa mga pinakamayamang pamilya sa bansa, ang nagmamay-ari ng Silangan Medical Corp, ang parehong korporasyon na nagpapatakbo sa Maharlika General Hospital
kung saan nakalista si Sinag para sa operasyon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang kakatwang biro ng tadhana. Gusto sana niyang tanggihan, pero nang sulyapan niya ang natutulog na si Sinag, ang mahinang pagtaas-baba ng dibdib nito, alam niyang wala siyang karapatang tumanggi sa anumang grasya. Para kay Sinag, ang bakal na tarangka ng Hacienda del Sol ay tila mas mataas pa sa kanyang mga pangarap. Pagpasok niya sa loob, para siyang napunta sa ibang mundo. Ang mga ilaw sa hardin ay mas maliwanag pa sa mga poste ng tondo. Ang hangin ay amoy ng mga mamahaling bulaklak, hindi ng estero. Isang babae manambaw ang naghihintay sa labas ng malaking pinto. Nakasuot ito ng isang kumikinang na itim na bestida. Perpekto ang ayos ng buhok at ang kolorete sa muka. Pero ang mga mata nito ay malamig. Parang yelo na kayang magpabagal sa pagtibok ng kahit anong puso. Si Liwayway Jimene, ang nag-iisang tagapagmana ng imperyo ng silangan. Ikaw ba ang driver? Tanong nito. Ang boses ay walang emosyon, diretso at matigas. Tumangulang si Alab. Let's go! Sabi lang nito at walang lingon-likod na sumakay sa likod niya. Hindi man lang sinabi kung saan sila pupunta. Pinaandar ni Alab ang motor. Sa salamin, nakita niya ang isang matandang lalaki na lumabas mula sa pinto. Si Dante Silangan, ang tiyuhin ni Liwayway, ang kasalukuyang namamahala sa korporasyon. Galit ang anyo nito. May sinabi ito kay Liwayway na hindi narinig ni Alab, pero nakita niya ang pag-igting ng panganang dalaga. Walang nagsalita sa buong biyahe. Tanging ang ugong ng makina at ang hangin ng gabi ang kanilang kasama. Dinala sila ng daan palayo sa karangyaan at palapit muli sa hangganan ng mundo ni Alab. Nang marating nila ang dulo ng isang madilim na kalye sa may border ng tondo, bigla na lang may humarang sa kanila. 3 lalaki. Payat, mukhang mga baguhan at desperado. Ang isa ay may hawak na patalim na kumikislap sa ilalim ng ilaw ng poste. Hold up to! Ibigay niyo lahat! Sigaw ng isa. Naramdaman ni Alab ang paghigpit ng kapit ni Liwayway sa kanyang balikat. Isang panginginig na dulot ng takot. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kahit anong emosyon mula sa babae. Marahan niyang itinigil ang motor. Itinaas ang isang kamay. Boss, wag dito. May mga bata. Sabi niya. Ang boses ay mahinahon. Tumutukoy sa mga bahay sa paligid. Wala kaming pakialam. Yung bag, yung cellphone. Huminga ng malalim si Alab. Sa salamin, nakita niya ang takot sa mga mata ni Liwayway. Ang mukha nitong namumutla. Dahan-dahan, bumaba siya sa motor. Humarang siya sa pagitan ng mga hold-upper at ni Liwayway. Ma'am, bulong niya, hindi inaalis ang tingin sa mga lalaki. Ano man ang mangyari, manatili ka lang sa likod ko. At sa isang saglit, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nawala ang pagod na anyo ng isang hamak na driver. Ang pumalit ay ang nanlilisik na mga mata ng isang lalaking sanay sa panganib. Nakatago, sa likod ng malapad na likod ng lalaki, nararamdaman ni Liwayway ang bawat pintig ng kanyang puso na tila kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Takot. Iyon ang salitang halos hindi na niya kilala. Sa mundo niya, ang pera at kapangyarihan ang kanyang baluti. Ngunit dito, sa madilim na eskinita na ito, wala siyang kalasag. Tanging ang estrangherong driver na ito ang nakatayo sa pagitan niya at ng panganib. Pasensya na mga tol. Walang-wala rin kami. Kalmadong sabi ni Alab. Ang mga kamay ay nakataas pa rin bahagya. Isang senyas ng pagsuko na hindi naman tugma sa tigas ng kanyang tindig. Sinungaling. Yang babae, tingnan mo ang suot. Siguradong maraming pera yan. Sigaw ng lalaking may patalim, akmang susugod. Pero bago pa man ito makahakbang, kumilos si Alab. Mabilis. Tumpak. Hindi tulad ng inaasahan ni Liwayway na suntok o sipa. Sa isang iglap, hinawakan ni Alab ang braso ng hold-upper. Ipinilipit ito sa paraang hindi marahas.
pero eksakto. Dahilan para mabitawan nito ang patalim. Kasabay nito, ang siko niya ay eksaktong tumama sa tagiliran ng isa pa, sapat lang para mawalan ito ng hangin. Ang pangatlo ay natigilan, hindi makapaniwala sa nangyari. "Umalis na kayo," sabi ni Alab. Ang boses ay mababa, pero may bigat, habang nakakapag-isip pa ako ng tama. Nagkatinginan ang tatlo at sa isang kurap, kumaripas na sila ng takbo papalayo. Iniwan ang patalim na kumikinang sa semento. Hindi gumalaw si Alab hanggang sa mawala ang mga ito sa dilim. Dahan-dahan siyang yumuko. Pinulot ang patalim gamit ang laylayan ng kanyang damit at itinapon ito sa malapit na kanal. Pagkatapos ay humarap siya kay Liwayway. "Okay ka lang, ma'am?" tanong niya. Ang mga mata niya ay bumalik na sa dati, kalmado, malalim, at hindi mabasa. Hindi makasagot si Liwayway. Pinagmasdan niya ang lalaki. Ang gusgusing damit, ang pagod na mukha, pero ang kilos niya kanina ay kilos ng isang taong sinanay para sa laban. Hindi ito isang ordinaryong driver. "Sino ka?" Iyon na lang ang lumabas sa kanyang bibig. Umiling lang si Alab at inabot sa kanya ang helmet. "Sakay na po. Ihahatid ko na kayo sa lugar na mas ligtas." Sumakay si Liwayway ng walang imik. Sa buong biyahe, ang isip niya ay lumilipad. Ang gabing ito ay dapat tungkol sa pagtakas niya mula sa kontrol ni Tito Dante sa pagpapakita na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Pero sa huli, isang estranghero pa rin ang sumalba sa kanya at sa paraang hindi niya kailanman nakita. Hindi sa pamamagitan ng pera, hindi ng mga bodyguard na bayad, kundi sa purong tapang. Dinala siya ni Alab sa isang maliit na kainan na bukas pa. Umorder ito ng mainit na sabaw para sa kanya. "Para kumalma ang sistema niyo," sabi nito. Inilapag ang mangkok sa harap niya. Pinanood siya ni Liwayway habang kumakain ito ng sarili niyang order. Tahimik, walang kibo. Tila ba ang nangyari kanina ay isa lang ordinaryong aberya sa daan. "Kailangan ko ng driver," biglang sabi ni Liwayway. Itinigil ni Alab ang pagkain at tumingin sa kanya. Naghihintay. "Hindi lang driver. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan. Isang taong kayang humarap sa gulo." Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. "May isa akong importanteng deal na kailangang isara. Palihim. At ayokong malaman ng pamilya ko, lalo na ng tiyuhin ko." Hindi sumagot si Alab. Ipinagpatuloy lang nito ang pagkain. "Magkano?" tanong ni Liwayway. Sanay na lahat ay may katapat na presyo. "Babayaran kita ng malaki. Doble, triple. Sabihin mo lang ang presyo mo." Natigilan muli si Alab. Binitawan niya ang kutsara. "Hindi lahat ng bagay na bibili, ma'am." "Lahat," giit ni Liwayway. "Sabihin mo sa akin kung anong kailangan mo. Bahay, kotse, anuman." Isang anino ng lungkot ang dumaan sa mga mata ni Alab. May mga bagay na kahit ang yaman ng pamilya niyo ay hindi kayang bilhin. Sasagot pa sana si Liwayway, pero nag-vibrate ang cellphones po ni Alab. Nakita niya ang pangalan sa screen, Maharlika General Hospital. Sinagot ni Alab ang tawag. Narinig ni Liwayway ang boses sa kabilang linya. "Billing Department. Overdue balance." Final notice. Nakita ni Liwayway ang pagbabago sa mukha ni Alab, ang pag-igting ng kanyang panga, ang biglaang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Pagkatapos ng tawag, napayuko ito sa mesa na pasabunot sa sariling buhok sa paraang puno ng pagkabigo at sakit. "Magkano?" mahinang tanong ni Liwayway. Hindi ito sumagot. "Ang bayarin sa ospital." "Magkano?" Pag-uulit niya. Tumingin si Alab sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang bitak sa kanyang pader. Isang bakas ng desperasyon. 2 milyon. Halos pabulong na sabi nito. "Para sa operasyon ng kapatid ko." Natahimik si Liwayway. 2 milyon.
Para sa kanya, iyon ay halaga lang ng isang mamahaling bag. Pero para sa lalaking ito, iyon ay ang buong mundo. Inilabas ni Liwayway ang kanyang checkbook at isang pluma. Isinulat niya ang pangalan ni Alab de la Cruz. Isinulat niya ang halaga, 2 milyong piso, at ipinirma ang pangalan niya, Liwayway Jimenez. Inilapag niya ang tseke sa mesa sa pagitan nilang dalawa. "Tinatanggap ko ang alok mo," sabi ni Alab. Ang boses ay naging garalgal. "Hindi," pagtatama ni Liwayway. "Ito ay down payment. Magsisimula ka bukas na bukas din. Magiging driver at personal security ko. Walang tanong-tanong, walang reklamo. Susundin mo lahat ng sasabihin ko." Kinuha ni Alab ang tseke. Tinitigan ito na parang hindi makapaniwala. Nakita ni Liwayway ang pangingilid ng luha sa mga mata nito, ngunit mabilis nitong pinigilan. "May isang kondisyon," sabi ni Alab. Tumingin nang diretso sa kanya. Ang dating tapang ay bumalik na sa kanyang tingin. "Ano yon?" "Para lang sa'yo ako magtatrabaho. Hindi para sa pamilya mo. Hindi para sa Silangan Corp. Sa'yo lang." Nagkatitigan sila. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng kainan, isang kasunduan ang nabuo. Isang kontratang isinulat hindi sa papel, kundi sa desperasyon at pangangailangan. Isang alyansang magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Isang linggo na ang nakalipas mula nang magsimulang magtrabaho si Alab para kay Liwayway. Ang mundo niya ngayon ay napalitan ng amoy ng leather na upuan ng kotse, ng malamig na hangin ng aircon, at ng katahimikang nababasag lang ng mga utos ng kanyang amo. Nakita niya ang totoong mundo ni Liwayway, isang hawlang gawa sa ginto, mga ngiting peke sa harap ng mga kasosyo sa negosyo, mga pag-uusap na puno ng puyos at pagbabanta sa likod ng mga saradong pinto. At higit sa lahat, ang anino ni Dante Silangan na laging nakabantay sa bawat galaw ng pamangkin. Ngayong hapon, nasa labas si Alab ng isang malaking conference room, nakatayo at naghihintay. Nasa loob si Liwayway, ipinipresenta ang isang napakahalagang proposal. Rinig mula sa kinapal ng pinto ang mga boses, ngunit ang boses ni Dante ang nangingibabaw, matigas at mapanuri. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Unang lumabas ang mga miyembro ng board, mga mukhang seryoso at hindi nagpapahiwatig ng anumang emosyon. Sumunod si Dante nang ngumiti pa nang makita si Alab. Isang ngiting mapang-asar. At huli, lumabas si Liwayway. Nakatayo ito ng tuwid, taas noo. Ngunit nakita ni Alab ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay at ang pamumula sa gilid ng kanyang mga mata. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Tahimik niya itong sinundan papunta sa sasakyan. Nang makapasok sila sa loob at bago pa man niya mapaandar ang makina, nagsalita si Liwayway. "Sa Velvet Lounge, now." Ang boses nito ay pilit na pinatatag, ngunit may basag. Tumangulang si Alab at sinunod ang utos. Ang Velvet Lounge ay isang mamahaling bar sa The Fort, kung saan ang isang baso ng alak ay katumbas na ng isang linggong kita niya. Iniwan niya si Liwayway sa isang sulok na lamesa at naghintay sa sasakyan. Lumipas ang 1 oras, 2, 3. Gabi na nang bumalik si Liwayway, inaalala yan ng isang waiter. Amoy na amoy niya ang alak. "I can walk," sabi nito. Pilit na inaalis ang pagkakaalalay sa kanya. Kinuha ni Alab ang responsibilidad. Marahan niyang inalalayan ang braso nito. Naramdaman niya ang pagkayamot ni Liwayway, ngunit hinayaan lang siya. Sa loob ng sasakyan, habang pauwi sila, bigla na lang itong nagsimulang tumawa. Isang tawang walang saya. "He did it on purpose," sabi ni Liwayway, nakatingin sa labas ng bintana kung saan nagsisimulang pumatak ang ambon. "Sinadya niyang ipahiya ako sa harap nilang lahat para ipakita na wala akong kwenta. Na ako ay anino lang ng tatay ko." Hindi umimik si Alab.
Nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho habang unti-unting lumalakas ang ulan. You know what he said? Pagpapatuloy ni Liwayway, ang tawa ay napalitan na ng hikbi. Sabi niya, "You have your father's name but not his mind. You're just a girl playing dress-up in a world of men." Doon na bumuhos ang mga luha niya. Mga luhang pilit niyang tinago kanina pa. Mga luhang hindi para sa isang nabigong proposal, kundi para sa isang buhay na pakiramdam niya ay hindi sa kanya. Sa tingin mo ba? Sa tingin mo ba tama siya? Tanong nito. Ang boses ay basag na. Itinigil ni Alab ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng daan. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, ang malakas na ulan, ang tanging ingay na maririnig. Humarap siya rito. Hindi. Simpleng sagot niya. Tumingin si Liwayway sa kanya, ang mga matay puno ng lito at sakit. How would you know? You know nothing about me. You're just my driver. Nakikita ko kung paano ka lumaban araw-araw. Mahinang sabi ni Alab. Naririnig ko kung paano mo ipinagtatanggol ang mga desisyon mo. At nakikita ko ngayon kung paano ka nasasaktan. Ang mga yon, hindi yon gawa ng isang batang naglalaro lang. Sa unang pagkakataon, tinitigan ni Liwayway si Alab hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang tao. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Walang awa, walang panghuhusga, tanging pag-unawa. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay gumuho. Humagulhol siya, isang iyak na matagal nang kinikimkim. Hindi alam ni Alab ang gagawin. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito, isang tangkang pag-alo. Nagulat siya nang hawakan ito ni Liwayway ng mahigpit, na para bang isa yung salbabida sa gitna ng rumaragasang dagat. I'm so tired, bulong nito. Pagod na ako. Lumapit si Liwayway, isinubsob ang mukha sa balikat ni Alab. Naramdaman ni Alab ang init ng kanyang mga luha sa kanyang damit. Nananatili siyang hindi gumagalaw. Hinahayaan lang itong ilabas ang lahat. Nang tumahan ito, dahan-dahan itong umangat ng mukha. Magkalapit na magkalapit ang kanilang mga mukha. Kitang-kita ni Alab ang bawat patak ng luha sa mga pilik mata nito. Nakita niya ang kalungkutan, ang paghahanap ng kanlungan, at sa mga mata ni Liwayway, nakita niya kay Alab ang isang bagay na hindi niya pa nakikita sa kahit kanino. Isang matatag na bato sa gitna ng kanyang magulong mundo. Walang nagsalita. Ang mga mata nila ang nag-usap. Isang tingin na puno ng sakit, ng pangunawa, ng isang biglaang koneksyon na pareho nilang hindi inaasahan. Dahan-dahan, inilapit ni Alab ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang luha sa pisngi nito. At sa pagdampi ng kanyang balat sa balat nito, isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Ang sandali ay bumagal. Ang pag-alo ay naging haplos. Ang pag-unawa ay naging pagkaakit. At sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, sa loob ng isang sasakyang nakaparada sa dilim, dalawang kaluluwang sugatan at pagod ang naghahanap ng ginhawa sa isa't isa. Isang gabi ng kahinaan, isang gabing susubukan nilang kalimutan, ngunit mag-iiwan ng markang hindi na mabubura kailanman. Kinabukasan, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas mabigat kaysa dati. Tungkol kagabi, unang nagsalita si Liwayway, hindi makatingin ng diretso. Kalimutan na natin yon, mabilis na sagot ni Alab. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. It was a mistake, isang pagkakamali. Opo, ma'am, sagot ni Alab. Ang formalidad sa kanyang boses ay isang pader na muli niyang itinayo sa pagitan nila. Hindi na mauulit. Nagkasundo sila sa kanilang mga salita. Ngunit sa katahimikan, pareho nilang alam na may nagbago na. Isang koneksyong nabuo sa isang gabi ng kahinaan, isang lihim na sila lang dalawa ang nakakaalam. Lumipas ang mga araw na tila ba may salamin na pader sa pagitan ni Alab at Liwayway. Ang kanilang pag-uusap ay naging purong trabaho na lamang.
Dito tayo. Hintayin mo ako. Uwi na tayo. Ngunit sa bawat sulyap sa rearview mirror, sa bawat saglit na nagtatama ang kanilang mga mata, alam ni Alab na pareho nilang dinadala ang bigat ng gabing iyon. Ang perang paunang bayad ni Liwayway ay naideposito na niya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Alab ng bahagyang pag-asa. Ang 2 milyon ay hindi na isang imposibleng bundok na akyatin. Ngayon, isa na lang itong malayong burol na abot tanaw na. Isang hapon, dinala niya si Liwayway sa isang meeting sa isang hotel sa Pasay. Kasama sa meeting si Dante at isa pang kasosyo, isang mayabang na lalaking nagngangalang Mr. Velasco. "Maghintay ka dito," sabi ni Liwayway bago pumasok sa private room ng restaurant. Tumangulang si Alab at humanap ng pwesto sa lobby kung saan tanaw niya ang pinto. Makalipas ang isang oras, lumabas ang grupo. Nakangiti si Dante, ngunit ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Liwayway naman ay seryoso ang mukha. Habang papalapit sila, sinadya ni Mr. Velasco na magpahuli at lumapit kay Alab. "Ikaw pala yung bagong aso ni Liwayway," sabi nito. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. "Magkano ang bayad sa'yo para maging anino niya?" Hindi umimik si Alab. Pinanatili niyang diretso ang kanyang tingin. "Huwag kang mag-alala," dagdag pa ni Velasco habang tinitingnan si Liwayway na kausap si Dante. "Maganda naman ang amo mo. Siguradong may bonus ka kapag ginawa mo ng tama ang trabaho mo." At pagkasabi niyon, kindat pa itong may kahulugan. Isang kuryente ng galit ang dumaloy sa buong katawan ni Alab. Ngunit bago pa man siya makakilos, naglakad na si Liwayway pabalik sa kanila. "Is there a problem?" Tanong ni Liwayway na pansin ang tensyon. Ngumisi si Velasco. "Wala naman. Kinakamusta ko lang itong driver mo." At pagkasabi niyon, akma nitong aakbayan si Liwayway. Sa isang iglap, kumilos si Alab. Hindi isang suntok, hindi isang tulak. Iniharang niya lang ang kanyang katawan sa pagitan ni Liwayway at ni Velasco at marahang hinawakan ang braso ng lalaki para pigilan ito. "Excuse me, sir," sabi ni Alab. Ang boses ay kalmado, ngunit matigas na parang bakal. "Tapos na po ang meeting ninyo." Nagulat si Velasco sa biglaang pagharang. Natanggal ang ngisi sa kanyang muka at napalitan ng pagkainis. Itinabig nito ang kamay ni Alab. "Huwag mo akong hahawakan. Hayop ka!" Isang maikling kaguluhan na agad namang naawat ni Dante. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, napansin ni Alab ang isang assistant ni Dante. Hawak ang cellphone, nakatutok sa kanila. Bago pa man niya ito mapag-isipan, mabilis na itong naglakad palayo. Kinagabihan, sa kanilang maliit na bahay sa Daang Hari, habang nagbabasa ng libro si Sinag, isang kapitbahay ang humahangos na lumapit kay Alab. "Alab, Alab, ikaw ba ito?" sabi nito. Ipinapakita ang screen ng kanyang cellphone. Kinuha ni Alab ang telepono. Isang video, maikli lang, mga 10 segundo, mula sa isang anggulo kung saan hindi kita ang pambabastos ni Velasco. Ang nakikita lang ay si Alab na biglaang humaharang at tila marahas na humahawak sa braso ni Velasco. Pinutol ang video sa eksaktong sandali kung saan si Velasco ay galit na sumisigaw. Ang pamagat, driver ng mayamang tagapagmana, nanakit ng businessman sa hotel. Naramdaman ni Alab na nanlamig ang buong katawan niya. Mabilis na kumalat ang video. Sa loob lang ng isang oras, libo-libo na ang shares. Ang kanyang pangalan at mukha ay nasa lahat ng social media. Ang mga komento ay brutal. "Kaya pala driver lang, walang modo. Dapat dyan makulong. Baka naman may tinatagong masamang balak sa amo niyang babae." Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang bawat tunog sa labas ay tila isang banta. At ang banta ay naging totoo. Isang malakas na katok sa pinto ang gumising sa kanilang payapang eskinita. "Alab de la Cruz, pulis to. Lumabas ka!"
Nagising si Sinag, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Niyakap niya si Alab. Kuya, anong nangyayari? Wala to, bunso. Dito ka lang, sabi ni Alab. Ngunit ang kanyang puso ay dumadagundong. Binuksan niya ang pinto. 2 pulis ang nakatayo sa labas. Ang ilaw mula sa kanilang patrol car ay kumikislap at tumatama sa mga yero ng kapitbahay. Nakita niya ang mga kapitbahay na sumisilip sa kanilang mga bintana. Ang mga matang dati bumabati sa kanya ay ngayoy puno ng paghuhusga at tsismis. Pinagpaliwanag siya. Kinuha ang kanyang testimonya. Walang aresto, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang kanyang dangal ay dinungisan sa harap mismo ng kanyang kapatid, sa mismong lugar na kanyang tinuturing na tahanan. Kinabukasan, habang sinusubukan niyang pakalmahin si Sinag, nakita niya sa isang lumang TV sa tindahan sa kanto ang isang pamilyar na mukha. Si Liwayway. Nakatayo ito sa harap ng isang pader na puno ng logo ng Silangan Medical Corp. Isang press conference. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang suot ay formal. Nakatingin siya sa kamera, sa libu-libong taong nanonood, at nagsimulang magsalita. Ang Silangan Corporation ay hindi kailanman kinukonsinti ang anumang uri ng karahasan. Nakinig si Alab. Ang kanyang paghinga ay tila tumigil. Dahil dito, sa bisa ng aming investigasyon, pinuputol na namin ang anumang profesional na ugnayan kay Ginoong Alab de la Cruz. Epektibo ngayong araw. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Kami ay nakikipagtulungan na sa mga awatoridad para siguraduhin na ang hustisya ay mananaig. Pagkatapos noon, tumalikod na si Liwayway mula sa mikropono. Hindi na tumanggap ng anumang tanong. Iniwan si Alab na nakatayo sa harap ng TV, nakikita ang sariling refleksyon sa madilim na screen. Wasak, pinagtaksilan, at muling nag-iisa. Gabi na, ngunit ang ulan ay tila walang balak tumila. Sa loob ng maliit na bahay, nakaupo si Liwayway sa likod ng manibela ng kanyang kotse, nakaparada sa tapat ng madilim na eskinita ng barangay Daang Hari. Ilang oras na siyang naroon, pinapanood ang mga patak ng ulan na dumadaloy sa salamin. Bawat isa ay tila isang luhang hindi niya kayang ilabas. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang press conference kanina. Ang mga salitang binitawan niya, ang blangkong ekspresyon sa kanyang muka habang sinisira niya ang pangalan ng nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng kabaitan sa loob ng kanyang magulong mundo. Kailangan mong gawin to, Liwayway, sabi ni Dante kanina. Ang boses ay malamig. Para sa kumpanya, para sa pangalan ng pamilya. Isang hamak na driver lang yan, madaling palitan. Ngayon, sa gitna ng ulan, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang pagsisisi. Kailangan niyang makausap si Alab, kahit hindi para humingi ng tawad, kundi para lang maintindihan niya kung bakit. Bumaba siya ng kotse, dala ang isang payong na tila walang laban sa lakas ng hangin at ulan. Tinahak niya ang maputik na eskinita, ang mamahalin niyang sapatos ay lumulubog sa bawat hakbang. Huminto siya sa tapat ng isang pinto, kung saan nakita niya minsan si Alab na pumasok. Kumatok siya. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Bumukas ang pinto. Si Alab. Ang mga mata nito ay pagod. May itim na bilog sa ilalim, tanda ng ilang gabing walang tulog. Nang makita siya nito, ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig na pader. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Alab. Ang boses ay walang anumang emosyon. Alab ay... Hindi masabi ni Liwayway ang mga salitang nasa isip niya. I needed to explain. Explain what? Mapait na ngumiti si Alab. Malinaw na ang lahat, Ma'am Jimenez. Malinaw na malinaw. Pinoprotektahan mo ang pangalan mo, ang kumpanya mo. Naiintindihan ko. Ganyan talaga ang laro ng mayayaman. Hindi ba? Hindi ganun kadali. Git ni Liwayway.
Ang boses ay nanginginig na dahil sa lamig at sa emosyon. Wala akong choice. Palagi kang may choice. Matigas na sagot ni Alab. Pinili mo lang ang mas madali para sa'yo. Akmang isasara na ni Alab ang pinto nang marinig nila ang isang mahinang ubo mula sa loob. Kuya, sino yan? Napalingon ang dalawa. Nakatayo sa likod ni Alab si Sinag, balot ng makapal na kumot, ang mukha ay maputla. Sinag, bumalik ka na sa loob, malamig, sabi ni Alab. Ang boses ay biglang lumambot. Ngunit huli na. Nagtama ang mga mata ni na Sinag at Liwayway. Biglang nanlaki ang mga mata ng bata. Ikaw yung nasa TV, sabi ni Sinag. Ang boses ay mahina. Yung nagsabi na masama si kuya. Pagkasabi niyon, biglang napahawak si Sinag sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at hirap. Sinag! Sigaw ni Alab. Agad na sinalo ang kapatid na nanghihina. Kuya, hindi ako makahinga. Panic. Iyon ang bumalot sa buong paligid. Nakita ni Liwayway ang takot sa mga mata ni Alab. Isang uri ng takot na mas matindi pa sa nakita niya noong gabing hinarang sila ng mga holdupper. Dalhin natin siya sa ospital, sigaw ni Liwayway. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Alab si Sinag. Nagmadali silang tumakbo sa gitna ng malakas na ulan papunta sa kotse ni Liwayway. Ang biyahe papuntang Maharlika General Hospital ang pinakamahabang biyahe sa buhay nilang dalawa. Ang tanging maririnig ay ang malakas na ulan, ang tunog ng wiper, at ang hirap na paghinga ni Sinag. Pagdating sa emergency room, mabilis na inasikaso ng mga nurse si Sinag. Naiwan sina Alab at Liwayway sa hallway, basang-basa, naghihintay. Nakaupo si Alab sa sahig, ang likod ay nakasandal sa pader, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Walang salita, walang galaw. Tanging ang panginginig ng kanyang mga balikat ang nagpapakita ng sakit na kanyang nararamdaman. Hindi alam ni Liwayway ang gagawin. Umupo siya sa tabi nito, hindi sa sahig, kundi sa upuan. Gusto niyang magsalita, ngunit walang salitang sapat. Habang nakaupo, isang biglaang pagkahilo ang naramdaman ni Liwayway. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ang lahat ay umikot. Ang stress, ang hindi pagkain, ang emosyon, lahat ay nag-ipon-ipon. Miss, okay ka lang? Tanong ng isang nurse na napadaan. Sinubukan niyang sumagot, ngunit ang mga salita ay hindi lumabas. Ang kanyang paningin ay nanlabo, at ang huli niyang naramdaman ay ang malamig na sahig ng ospital. Pagmulat niya ng mata, puting kisame ang una niyang nakita. Nakahiga siya sa isang kama sa ospital, may nakakabit na dextrose sa kanyang kamay. Isang doktor ang nakatayo sa tabi niya, nakangiti. Good to see you're awake, Miss Gimenez, sabi ng doktor. Medyo nahilo ka lang dahil sa stress at pagod. Si Sinag, ang bata, kamusta siya? Agad na tanong ni Liwayway. She's stable for now. Naka-confine siya sa ICU for observation. Sagot ng doktor. But you need to be more careful. Lalo na sa kondisyon mo. Napakunot ang noo ni Liwayway. Anong kondisyon? Ngumiti ang doktor. Isang ngiting puno ng kahulugan. Binuklat nito ang chart na hawak. Congratulations, Miss Gimenez. You're fine. But you need to take care of yourself more. Huminga ito ng malalim bago ibigay ang balita. You're pregnant with triplets. Natahimik ang buong kwarto. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina sa ospital. Para kay Liwayway, ang tunog na yon ay ang pagsabog ng kanyang buong mundo. 3 pintig ng puso. 3 buhay. Bunga ng isang gabi ng kahinaan. Ang kanyang lihim at ni Alab. Walang oras, walang liwanag, walang dilim. Para kay Alab, ang mundo ay lumiit at naging isang mahabang pasilyo lamang sa labas ng intensive care unit. Ang tanging orasan niya ay ang ritmikong tunog ng makinang nakakabit kay Sinag.
Isang tunog na kapwa nagbibigay buhay at nagbabanta ng kamatayan. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang nakaupo roon sa sahig. Hindi niya naramdaman ang gutom. Hindi niya naramdaman ang pagod. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malaking butas sa kanyang dibdib. Isang kabiguang mas masakit pa sa kahit anong sugat na natamo niya sa buong buhay niya. Nawala ang trabaho niya. Nawala ang dangal niya. At ngayon, baka mawala rin sa kanya si Sinag. Isang doktor ang lumabas mula sa ICU at lumapit sa kanya. Mr. De La Cruz. Agad na napatayo si Alab. Doc, kamusta po siya? She's fighting, pero kailangan nating maging handa. Every hour she spends in the ICU is critical, and it's costly. Ang mga salita ng doktor ay professional, ngunit para kay Alab, iyon ay isang hatol. Costly, pera. Sa huli, laging sa pera bumabagsak ang lahat. Ang buhay ng kapatid niya ay may presyo at wala siyang pambayad. Bigla niyang naalala si Liwayway, ang balita tungkol sa pagbubuntis nito. Ang komplikasyon, biglang dumagdag ang isa pang bigat sa kanyang balikat. 3 buhay pa, mga buhay na hindi niya alam kung paano haharapin. Ngunit sa ngayon, iisa lang ang nasa isip niya, si Sinag. Huminga siya ng malalim. May kailangan siyang gawin. Isang bagay na ipinangako niya sa sariling hindi na niya muling babalikan. Nilabas niya ang kanyang lumang cellphone at tinawagan ang isang numerong matagal nang nakatago sa kanyang memorya. Sino to? Isang magaspang na boses ang sumagot. Rico, sabi ni Alab. Si Alab to. Natahimik ang kabilang linya. Alab, buhay ka pa pala. Akala ko ba tinalikuran mo na ang mundong to? Kailangan ko ng tulong, diretsong sabi ni Alab. Kailangan ko ng pera, malaki at mabilis. Isang buntong hininga ang narinig niya. Alam mo ang patakaran, tol, walang libre. Anong kapalit? Kahit ano, desperadong sagot ni Alab. Kahit anong trabaho. Nagkita sila sa isang madilim na pier sa Maynila. Ang amoy ng maalat na tubig at langis ang nangingibabaw. Si Rico, dati niyang kasamahan sa militar na naligaw ng landas, ay nakatingin sa kanya ng may awa. Hindi na pwede ang dating gawi, Alab, sabi ni Rico. Mainit ang pangalan mo ngayon dahil sa video na yan. Walang kukuha sa'yo para sa pisikal na trabaho. Gumuho ang natitirang pag-asa ni Alab. Kung ganon, wala na. Pero pagpapatuloy ni Rico, ang utak mo, ang skills mo sa intelligence, yan ang pwede nating gamitin. Ipinakita ni Rico ang isang lumang laptop. May access ako sa ilang mga bagay. Kung may gusto kang hanapan ng butas, baka ito na ang paraan. Sino? Dante Silangan. Silangan Medical Corp. Iyon ang mga pangalang umikot sa isip ni Alab. Sila ang dahilan ng lahat ng ito. Ginamit ni Alab ang laptop sa isang tagong internet cafe. Ginamit niya ang mga lumang protocol, ang mga kaalamang akala niya ay ibinauna niya sa limot. Pinuntirya niya ang internal server ng Silangan Corp. Hindi para magnakaw, kundi para maghanap ng kahinaan. Kahit anong impormasyon na pwede niyang gamitin para makipagnegosasyon. Sinimulan niya sa mga files ni Dante, financial records, mga email, lahat ay malinis, masyadong malinis, hanggang sa napunta siya sa isang folder. Internal Security Division. Binuksan niya ang listahan ng mga tauhan, mga pangalan, mga larawan, at pagkatapos, natigilan siya. Nanigas ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ang kanyang paghinga ay huminto. Isang pamilyar na mukha ang nakatitig sa kanya mula sa screen. Isang mukhang gabi-gabi niyang napapanaginipan sa gitna ng mga bangungot. Pangalan? Ricardo Hizon. Position? Head of Security, Silangan Corp. Dating ranggo. Coronel. Philippine Army Colonel Hizon, ang kanyang dating commanding officer. Ang taong nag-utos sa kanilang unit na pumasok sa isang patibong. Ang taong nagbenta sa kanila sa mga kalaban kapalit ng pera
mula sa isang illegal na arms deal. Ang taong huli niyang nakita na nakangisi habang pinagbabaril ang kanyang mga kasamahan. Siya ang multo ng kanyang nakaraan. Biglang nag-flashback ang lahat sa kanyang isipan. Ang putukan, ang sigawan, ang amoy ng pulbura at dugo. Walang iwanan. Sigaw niya sa kanyang mga kasama noon. Utos ng nakatataas krus, sundin mo na lang. Ang huling sigaw sa kanya ni Hizon sa radyo bago ito tuluyang nawala. Nanginginig na mga kamay. Nag-type muli si Alab. Hinanap niya ang koneksyon. Bakit si Hizon? Bakit sa Silangan Corp? At doon niya nakita. Ang Silangan Corp, sa pamamagitan ng isang subsidiary logistics company, ang may hawak ng kontrata para sa pag-import ng mga high-tech na medical equipment, mga kagamitang katulad ng kailangan para sa operasyon ni Sinag. Nakita niya ang mga purchase order at ang mga presyo. Triple. 4 na beses na mas mataas kaysa sa totoong halaga. Ang pagnanakaw ay hindi lang pala sa armas. Nagpatuloy ito. Ngayon, mga gamot at makina na para sa may sakit ang kanilang pinagkakakitaan. Hindi ito nagkataon lang. Ang lalaking pumatay sa kanyang mga kasama noon ay ang siya ring pumapatay sa pag-asa ng kapatid niya ngayon. Napatitig si Alab sa screen. Wala na ang desperasyon sa kanyang mga mata. Wala na ang pagkalito. Ang pumalit ay isang malamig at matalim na apoy. Isang apoy ng galit na matagal nang natutulog. Ang laban na ito, naisip niya, ay hindi na lang para kay Sinag. Ito ay para sa kanyang mga kapatid na sundalong pinagtaksilan. At ito ay para sa hustisya. Ilang araw nang nasa ospital si Liwayway. Sa ilalim ng payo ng doktor, kailangan niyang magpahinga. Ngunit ang isip niya ay hindi mapakali. Ang 3 buhay sa loob ng sinapupunan niya ay isang milagro at isang krisis. At si Alab, hindi niya ito nakita o nakausap mula noong gabi ng insidente. Tanging ang balita mula sa mga nurse na palagi itong nagbabantay sa labas ng ICU ni Sinag ang alam niya. Isang hapon, habang nakatingin siya sa labas ng bintana, bumukas ang pinto. Pumasok si Dante Silangan. Dala nito ang isang basket ng mga prutas at isang ngangiting tila ba walang anumang nangyari. Liwayway, Hija, kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Hindi sumagot si Liwayway. Tinitigan niya lang ito ng diretsyo. Nabalitaan ko ang nangyari. Pagpapatuloy ni Dante, umupo sa silya sa tabi ng kama. Isang malaking pagkakamali ang pagpunta mo sa lugar ng driver na yon. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Ang pangalan niya ay Alab. Mariing sabi ni Liwayway. Isang irap ang dumaan sa mukha ni Dante. Hindi na mahalaga kung ano ang pangalan niya. Tapos na ang problema. Ang mahalaga ngayon ay ikaw at ang magiging tagapagmana. Natahimik si Liwayway. Paano nalaman ni Dante? Ang ospital na ito ay pag-aari natin, Hija. Walang lihim na hindi ko malalaman. Sabi ni Dante na parang nababasa ang nasa isip niya. Isang malaking sorpresa, 3 pa. Pero huwag kang mag-alala. Aayusin natin ang lahat. Anong ibig mong sabihin sa aayusin? Tanong ni Liwayway, nakakaramdam ng kaba. Simple lang. Kapag lumabas ka dito, aayusin natin ang isang press conference. Sasabihin natin na engage ka na sa anak ng isa sa ating mga business partners, si Antonio Velasco perhaps, at ang mga bata. Sila ang magiging lehitimong tagapagmana ng pangalang Jimenez at Silangan. Hindi makapaniwala si Liwayway sa narinig. At si Alab, paano siya? Tumawa si Dante, isang tawang malamig at walang kaluluwa. Ang driver? Anong gagawin sa kanya? Magpapasalamat siya na hindi ko siya ipakukulong habang buhay. Bibigyan natin siya ng pera para manahimik at mawala na parang bula. Isang problema? Nalutas na. Sa sandaling iyon, lahat ng pagdududa ni Liwayway ay naglaho. Nakita niya ang tunay na kulay ng kanyang tiuhin. Hindi ito tungkol sa pamilya. Hindi tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol
sa kontrol, sa kapangyarihan. Hindi, mariing sabi ni Liwayway. Natigilan si Dante. Anong sabi mo? Ang sagot ko ay hindi. Pag-uulit ni Liwayway. Umupo ng tuwid sa kama. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang mga anak na ito, may ama sila. At hindi mo siya basta-basta itatapon na lang na parang basura. Tumayo si Dante. Ang pagkukunwari sa kanyang mukha ay nawala at napalitan ng purong galit. Wala kang alam, Liwayway. Dahil sa isang gabing kahinaan mo, isusugal mo ang lahat ng pinaghirapan ng ama mo? Ang buong imperyo? Ang ipinaglalaban ni Papa ay dangal at integridad. Sigaw pabalik ni Liwayway. Mga bagay na wala ka tito. Ang alam mo lang ay pera at paninira. Kung yan ang gusto mo, sabi ni Dante, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Tandaan mo ito, piliin mo ang driver na yon at sisirain ko hindi lang siya, kundi pati na rin ang kinabukasan ng mga batang yan. Gagawa ako ng paraan para mawalan sila ng lahat. Walang pangalan, walang mana, walang kinabukasan. Pagkasabi niyon, tumalikod si Dante at padabog na lumabas ng kwarto. Naiwan si Liwayway na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Alam na niya ngayon kung ano ang kailangan niyang gawin. Hindi na siya ang babaeng nagpapadikta. Hindi na siya ang prinsesang naghihintay na salbahin. May kinuha siyang cellphone, isang lumang modelo na bigay niya sa isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang tao sa Hacienda del Sol. Ang yaya niya, si Ginhawa. Yaya Ginhawa? Sabi ni Liwayway nang sagutin ang tawag. Ma'am Liwayway, Diyos ko, kamusta na po kayo? Sagot ng matanda. Bakas ang pag-aalala. Yaya, I'm fine. Pero may kailangan akong ipagawa sa'yo. Isang napaka-importanteng bagay. Huminga ng malalim si Liwayway. Pumunta ka sa opisina ni Tito Dante sa bahay. Alam mo ang kombinasyon ng kanyang personal na safe, hindi ba? Natahimik si Yaya Ginhawa sa kabilang linya. Pero ma'am, Yaya please, para ito sa kinabukasan ng pamilya natin. Ang totoong pamilya, giit ni Liwayway. Kunin mo ang lahat ng dokumento sa loob na may markang logistics subsidiary. At pagkatapos, umalis ka na dyan. Dalhin mo sa akin dito sa ospital. Mag-ingat ka. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Liwayway ang isang bagong klase ng lakas. Tapos na ang pagiging biktima. Ngayon, oras na para lumaban, para sa kanyang mga anak. At para kay Alab, kinabukasan, sa ilalim ng takip ng dilim, bago pa man sumikat ang araw, nakalabas ng ospital si Liwayway. Hindi pa siya ganap na magaling, ngunit ang determinasyon niya ay mas malakas kaysa sa anumang karamdaman. May isang lugar siyang kailangang puntahan, ang lumang simbahan ng Quiapo. Dito, sa gitna ng amoy ng mga kandila at bulong ng mga nagdarasal, alam niyang ligtas sila. Nagpadala siya ng mensahe kay Alab gamit ang telepono ng isang nurse. Simbahan ng Quiapo, 6 a.m. Kailangan nating mag-usap. Pagdating niya, nakita niya si Alab na nakaupo sa isa sa mga bangko sa pinakalikod, nakatingin sa altar. Tila bapasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Dahan-dahang lumapit si Liwayway. Nang maramdaman ni Alab ang kanyang presensya, hindi ito lumingon. Dapat nagpapahinga ka, sabi lang ni Alab. Ang boses ay pagod at walang emosyon. Hindi ako mapapakali hanggat hindi kita nakakausap, sagot ni Liwayway. Umupo sa tabi nito, may pagitan sa kanilang dalawa. Katahimikan, isang katahimikang mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi. Alam ko na, basag ni Liwayway sa katahimikan. Alam ko na ang tungkol sa pagbubuntis mo. Sa wakas, lumingon si Alab. Ang mga mata nito ay puno ng lito. Paano? Sinabi sa akin ni Tito Dante. Pagpapatuloy ni Liwayway. At may plano siya. Isang planong sisira sa'yo. At gagawing kasangkapan
ang mga anak ko para sa kapangyarihan niya. Kinuwento ni Liwayway ang lahat. Ang pagbabanta ni Dante, ang planong ipakasal siya sa iba, ang planong bilhin ang katahimikan ni Alab. Habang nagsasalita si Liwayway, ang malamig na pader sa mga mata ni Alab ay unti-unting gumuho. Napalitan ito ng galit. Hindi galit para kay Liwayway, kundi galit para sa kawalang hiyaan ni Dante. At pumayag ka? Tanong ni Alab, isang pagsubok sa kanyang katapatan. Umiling si Liwayway. Hindi. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang malaking brown envelope na puno ng mga dokumento. Ang mga dokumentong dinala ni Yaya Ginhawa kagabi. Kaya ako nandito. Inabot niya ito kay Alab. Ito ang lahat ng nakuha ko mula sa safe ni Tito. Mga papeles tungkol sa isang logistics company. Hindi ko masyadong maintindihan ang lahat, pero alam kong may mali dito. Binuksan ni Alab ang sobre. Habang tinitingnan niya ang mga pahina, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat segundo. Mga shipping manifest, mga invoice na may mga presyong hindi ka panipaniwala, at ang pangalan ng kumpanya, Horizon Logistics. Isang anagram na halos kapareho ng pangalan ng kanyang demonyo, Hizon. Hindi lang ito mali, sabi ni Alab. Ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Ito ang ebidensya. Kinuwento niya ang lahat kay Liwayway, ang nakaraan niya sa militar, ang pagtataksil ni Coronel Hizon, ang pagkamatay ng kanyang mga kasama, at ang koneksyon nito sa Silangan Corp. Ngayon, si Liwayway naman ang natigilan. Ang lalaking akala niya ay isang simpleng driver ay isa palang bayaning sinira ng parehong sistema na gusto niyang labanan. Kaya pala, bulong ni Liwayway, kaya pala ganoon ka, katapang. Hindi yon katapangan, sabi ni Alab. Pag-iwas yon, pagtakbo. Pero tama ka, hindi na ako pwedeng tumakbo, hindi na ngayon. Tumingin si Alab kay Liwayway at sa unang pagkakataon, mula noong gabing umuulan, ang tingin nila ay puno ng pagkakaintindihan, hindi ng hiya o pagsisisi. Patawad, sabi ni Liwayway. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Patawad sa ginawa ko sa press conference. Natakot ako. Nadala ako sa... Shh, sabi ni Alab. At sa pagkakataong ito, siya naman ang umabot sa kamay ni Liwayway. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Tapos na yon. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon. Anong gagawin natin? Lalaban, sabi ni Alab. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy, inilagay ni Liwayway ang malaya niyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Alab na nakahawak sa kanya. At dahan-dahan, ginabayan niya ang kamay ni Alab papunta sa kanyang tiyan. Nang dumampi ang palad ni Alab sa sinapupunan ni Liwayway, natigilan siya. Isang kakaibang init. Isang koneksyon. Kailangan nilang makilala ang ama nila. Bulong ni Liwayway. Isang amang matapang at may dangal. Sa sandaling iyon, sa loob ng banal na simbahan, isang luhang pumatak mula sa mga mata ni Alab. Hindi luha ng kalungkutan o galit, kundi luha ng isang bagong pag-asa. Isang dahilan para lumaban na mas malaki pa sa paghihiganti. Isang pamilya. Hindi natin kaya to ng tayong dalawa lang, sabi ni Alab. Pinupunasan ng kanyang luha. Kailangan natin ng tulong. May kilala ako, sabi ni Liwayway. Isang investigative journalist, kaibigan ng Papa. Matagal na niyang pinaghihinalaan ang mga transaksyon ni Tito Dante. Maganda yan, sabi ni Alab. Ang determinasyon ay bumalik na sa kanyang boses. Ang karahasan ay hindi tatalo sa isang taong tulad ni Dante. Pera lang ang naiintindihan niya. Pero may isang armas na mas malakas pa sa pera. Ano yon? Tanong ni Liwayway. Tumingin si Alab sa kanya. Ang mga mata ay nag-aalab. Ang katotohanan.
Ang opisina ng investigative journalist na si Ben Cervantes ay maliit at siksik sa mga folder at libro. Dito, sa loob ng 2 araw, nagkulong sina Alab at Liwayway. Gamit ang mga dokumento mula kay Liwayway at ang mga impormasyong nakuha ni Alab mula sa server ng silangan, unti-unti nilang binubuo ang isang kwentong puno ng kasakiman at korupsyon. Nandito na lahat, sabi ni Ben, isang lalaking nasa edad 50 na may matatalas na mata. Overpricing, ghost deliveries, money laundering, kumpleto ang ebidensya, pero kailangan natin ng isang matibay na witness, isang taong mula sa loob. May alam ako, sabi ni Liwayway. Ang chief accountant ng silangan. Matagal na siyang loyal sa pamilya, pero alam kong hindi siya sang-ayon sa mga ginagawa ni Tito. Kailangan natin siyang makausap. Ngayon din, sabi ni Alab. Ngunit bago pa man sila makakilos, tumunog ang telepono ni Ben, isang source mula sa loob ng kampo ni Dante. Ben, umalis na kayo dyan! Narinig nilang sigaw sa kabilang linya. Nalaman na ni Dante ang tungkol sa'yo. Papunta na dyan ang mga tauhan ni Hizon. Walang oras na dapat sayangin. Mabilis nilang inilagay ang lahat ng kopya ng ebidensya sa isang hard drive. Alab, dalhin mo si Liwayway sa ligtas na lugar. Utos ni Ben. Ako na ang bahala dito. Ililigaw ko sila. Paglabas nila sa gusali, nakita agad ni Alab ang isang itim na van na humaharurot palapit sa kanila. Ang mga lalaking nakasakay ay hindi pulis. Kilala niya ang mga kilos nila. Mga dating militar. Mga tauhan ni Hizon. Dito, sigaw ni Alab. Hinila si Liwayway papunta sa isang eskinita. Nagsimula ang isang habulan sa masisikip na kalye ng Maynila. Hindi na gamit ang kotse ni Liwayway, kundi ang isang lumang motorsiklo na hiniram ni Alab. Ang bawat liko, bawat singit sa trapiko, ay isang kalkuladong panganib. Mahigpit ang kapit ni Liwayway sa baywang ni Alab. Ang kanyang puso ay dumadagundong hindi lang sa takot, kundi sa paghanga sa kung paano kontrolado ni Alab ang sitwasyon. Nakarating sila sa isang lumang bodega malapit sa pier, ang lugar kung saan unang nagkita sina Alab at Rico. Tahimik at abandonado. Ligtas tayo pansamantala dito, sabi ni Alab. Tinutulungan si Liwayway na bumaba. Sa loob, sa ilalim ng isang mahinang bumbilya, nakita ni Alab ang isang gasgas sa braso ni Liwayway, natamo siguro sa pagmamadali kanina. May sugat ka, sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kumuha siya ng isang malinis na basahan at bote ng mineral water. Dahan-dahan niyang nilinisan ang sugat. Habang ginagawa niya ito, pinagmasdan ni Liwayway ang kanyang mukha. Ang konsentrasyon, ang pag-iingat, ang lambot ng kanyang mga daliri na kabaligtaran ng bigat ng sitwasyong kanilang kinakaharap. Salamat, mahinang sabi ni Liwayway. Tumingin si Alab sa kanya. Ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang tensyon ng habulan ay napalitan ng ibang klase ng tensyon. Hindi ka dapat nadadamay dito, sabi ni Alab. Masyadong mapanganib para sa'yo, para sa inyo. Maranyang idinampi ang kamay sa tiyan ni Liwayway. Kasama mo ako dito, Alab, sabi ni Liwayway. Inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Alab. Kasama mo kami hanggang sa dulo. Ang mga salitang iyon ang bumasag sa huling pader na nakapagitan sa kanila. Sa gitna ng panganib at kawalan ng kasiguraduhan, iisa lang ang malinaw. Ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Dahan-dahan, inilapit ni Alab ang kanyang mukha. Hindi ito tulad ng gabing umuulan na puno ng kahinaan at alak. Ito ay isang halik na puno ng pasasalamat, ng pangako, at ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy. Isang halik na nagsasabing, kahit anong mangyari, magkasama tayo. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkayakap, dinadama ang init at lakas mula sa isa't isa.
Bukas, bulong ni Alab. Bukas ang araw ng stockholders meeting ng silangan. Yun ang pagkakataon natin. Kailangan nating maibigay ang ebidensyang ito kay Ben bago magsimula ang meeting. O paano? May plano ako, sabi ni Alab. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay biglang nagambala. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa malaking pinto ng bodega. Sinisira ito mula sa labas. Nahanap sila. Mabilis na itinayo ni Alab si Liwayway sa likod ng mga malalaking kahon. Inabot niya dito ang hard drive. Ano man ang mangyari, huwag mong bibitawan to, sabi niya. Ang mga mata ay seryoso. At huwag kang lalabas. Alab, anong gagawin mo? Tanong ni Liwayway. Ang takot ay bumabalik sa kanyang boses. Hinalikan ni Alab ang kanyang noo. Ang trabaho ko, ang protektahan kayo. Bumagsak ang pinto. Pumasok ang 5 lalaki sa pangunguna ng isang pamilyar na mukha. Si Coronel Hizon. De la Cruz. Sabi ni Hizon, isang mapanuyang ngingiti ang nasa kanyang mga labi. Akala ko ba nagbago ka na? Driver ka na lang, hindi ba? Akalain mong sa huli, dito pa rin tayo magtatagpo. Hindi sumagot si Alab. Ang kanyang tindig ay handa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalaban. Itinago niya sa kanyang likuran ang isang mahabang tubo na bakal na kanina pa niya napansin. Ibigay mo sa akin ang babae at ang ebidensya at baka sakaling bigyan pa kita ng mabilis na katapusan, sabi ni Hizon. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Alab. Subukan mong kunin. At sa hudyat na yon, nagsimula ang laban. Ang dating sundalo, kaharap ang mga multo ng kanyang nakaraan. Handang isugal ang lahat para sa kanyang bagong kinabukasan. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng pagnenegosyo, mga miyembro ng board, mga stockholders at mga mamamahayag. Ito ang taunang stockholders meeting ng Silangan Medical Corp. Sa entablado, nakatayo si Dante Silangan. Ang kanyang muka ay puno ng kumpiyansa. Sa kanyang isip, panalo na siya. Ang problema kay Alab de la Cruz at sa kanyang pamangkin ay malapit nang matapos. Kagabi pa, tiniyak sa kanya ni Hizon na nakuha na nila ang dalawa. Good morning, ladies and gentlemen, panimula ni Dante sa kanyang talumpati. Today, we celebrate another year of unprecedented growth for Silangan. Habang nagsasalita si Dante, sa labas ng ballroom, tahimik na naghahanda sina Alab, Liwayway at Ben Cervantes. Nakatakas sila kagabi. Sa tulong ng planong B ni Alab, isang tawag kay Rico na nagdala ng sapat na tauhan para guluhin ang mga tao ni Hizon na gawa nilang makapuslit habang nagkakagulo. Handa na ba kayo? Tanong ni Ben. Hawak ang isang tablet kung saan naka-upload ang lahat ng ebidensya. Tumango si Liwayway, hinawakan ang kanyang tiyan. Huminga siya ng malalim. Sa tabi niya, hinawakan ni Alab ang kanyang kamay. Isang hawak na nagbibigay lakas. Handa na! Sabay nilang sabi. Sa loob ng ballroom, habang ipinagmamalaki ni Dante ang financial success ng kumpanya, biglang nag-vibrate ang mga cellphone ng lahat ng nasa audience. Isang sabay-sabay na notification, isang email, mula sa isang respetadong online news agency. Headline, Silangan Medical Corp. Involved in multi-million peso overpricing and money laundering scheme. Nagsimula ang bulungan. Mabilis, malakas, nagkagulo ang mga tao. Binuksan nila ang link at nakita ang isang detalyadong expose, kumpleto sa mga kopya ng mga dokumento, mga bank transfer, at ang koneksyon sa isang Horizon Logistics na pinamumunuan ng isang ex-military colonel na may madilim na nakaraan. Natigilan si Dante sa entablado. Ang kanyang mukha ay namutla. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng mga board members. Mula sa paghanga, naging pagdududa, at ngayon ay galit. This is absurd. Isang paninira lamang ito. Sigaw ni Dante sa mikropono. Gawa-gawa lang ito ng aming mga kakompetensya. At sa sandaling iyon,
Ang malaking pinto sa likod ng ballroom ay bumukas. Lahat ng mata ay napunta sa pinto. Dahan-dahang pumasok si Liwayway Jimenez. Ang kanyang presensya ay hindi na tulad ng isang takot na tagapagmana, kundi isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Sa tabi niya, nakatayo si Alab de la Cruz, hindi na mukhang driver, kundi isang bantay na hindi matitinag. Ang katahimikan ay nabasag ng mga flash ng kamera ng mga mamamahayag. "Tito," sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit tumatagos. Pinalakas ng isang maliit na mikroponong dala niya. "Bakit hindi mo ipaliwanag sa kanila ang nilalaman ng mga dokumentong ito?" Naglakad sila papunta sa harap, hindi sa entablado, kundi sa gitna ng mga stockholders. Ang lahat ng nakasulat sa article na, yan ay totoo. Pagpapatuloy ni Liwayway. At hindi lang yan, ang head of security na pinagkakatiwalaan ng aking tiyuhin, si Ricardo Hizon. Lumingon siya kay Alab. Huminga ng malalim si Alab at nagsalita. Ang kanyang boses, na dati bihira marinig, ay umaling-awngaw sa buong silid, puno ng bigat at sakit. "Si Ricardo Hizon ang dating koronel na nagtraidor sa bayan," sabi ni Alab. "Siya ang nagbenta sa unit ko, na naging sanhi ng pagkamatay ng 12 magigiting na sundalo. At ang perang ipinambayad sa kanya noon ay ang parehong pera na ginamit niya para itayo ang Horizon Logistics, ang kumpanyang ginagamit ngayon ng Silangan Corp para patungan ang presyo ng mga gamot at kagamitan. Mga gamot na dapat sana ay para sa mga mahihirap, tulad ng kapatid kong si Sinag na kasalukuyang nag-aagaw buhay sa ospital ninyo." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa audience. "Sinungaling!" sigaw ni Dante mula sa entablado. Desperado na. "Sino ang paniniwalaan ninyo? Ako, na nagpalago sa kumpanyang ito? O ang isang hamak na driver at ang isang batang walang alam sa negosyo?" "Naniniwala kami sa ebidensya." Ang nagsalita ay ang pinaka-senior na miyembro ng board. Tumayo ito, hawak ang kanyang tablet. "Mr. Silangan, sa ngalan ng board, I am calling for an immediate vote. A vote to remove you as CEO and chairman, pending a full independent investigation." Isa-isang tumayo ang iba pang miyembro ng board, sumasang-ayon. Ang mundo ni Dante ay gumuho sa harap mismo niya. Ang kapangyarihan, ang respeto, lahat ay nawala sa isang iglap. Habang nagkakagulo, pumasok ang ilang pulis sa ballroom. "Dante Silangan," sabi ng hepe, "you are under arrest for investigation regarding economic sabotage." 2 pulis pa ang umakyat sa entablado para pusasan siya. Habang dinadala siya pababa, napatingin si Dante kay Liwayway. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ngunit ang tiningnan ni Liwayway ay hindi siya. Nakatingin ito kay Alab, at sa mga mata nila, makikita ang isang tagumpay na mas matamis pa sa kahit anong financial report. Habang dinadala palabas si Dante, isa pang grupo ng pulis ang pumasok, kasama ang isang lalaking nakaposas na, si Ricardo Hizon. Nahuli siya habang sinusubukang tumakas. Nagtama ang mga mata nila ni Alab, walang salitang namutawi. Ngunit sa tingin na yon, nakuha na ni Alab ang hustisyang matagal na niyang inaasam. Ang laban ay tapos na. Ilang buwan na ang lumipas. Ang iskandalo sa Silangan Medical Corp ay dahan-dahan nang humuhupa. Si Dante Silangan at Ricardo Hizon ay parehong nakakulong at nahaharap sa mabibigat na kaso. Sa isang opisina ng abogado, tahimik na nakaupo si Liwayway. Sa harap niya ay isang salansan ng mga dokumento. Ito ang mga papeles na magsasalin sa kanya ng kontrol sa malaking porsyento ng yaman ng mga Jimenez. Ngunit may dala siyang sariling mga dokumento. "Sigurado ka na ba dito, Hija?" tanong ng matandang abogado, isang kaibigan ng kanyang ama. "Ito ang pinamana sa iyo ng papa mo." Ngumiti si Liwayway, isang nangiting panatag. "Sigurado po ako, attorney." Pumirma siya, hindi sa papeles ng pagmamana, kundi sa papeles na nagsasabing
Tinatanggihan niya ang posisyon sa Silangan Corp at gagamitin ang kanyang personal na share para magtayo ng isang foundation, isang non-profit organization na tutulong sa mga batang may sakit sa puso na walang kakayahang magpagamot. Ang pangalan ng foundation, Sinag Community Fund. Paglabas niya ng gusali, naramdaman niya ang isang bigat na nabunot mula sa kanyang mga balikat. Wala na ang korona na ng pagiging tagapagmana. Wala na ang gininto ang hawla. Malaya na siya. Dumiretso siya sa ospital, ngunit hindi sa mamahaling suite kung saan siya dating nakakonfine. Pumunta siya sa pediatric ward. Doon, sa isang maliwanag na silid, nakita niya si Sinag, nakaupo sa kama, nagbabasa ng libro. Ang operasyon ni Sinag, na pinunduhan ng mga unang donasyon sa foundation, ay naging matagumpay. Ate Liway, masayang bati ni Sinag nang makita siya. Hindi na ma'am, kundi ate. Kamusta ang pakiramdam ng paborito kong pasyente? Malamig na tanong ni Liwayway, umupo sa tabi nito at inabot ang isang bagong libro. Okay na po, sabi ng doktor. Malapit na daw po akong makalabas, sabi ni Sinag. Tapos sabi ni Kuya, pupunta daw tayo sa probinsya para makalanghap ng sariwang hangin. Sa pagbanggit kay Alab, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Nang hapong yon, sa unang pagkakataon, dumalaw si Liwayway sa barangay Daang Hari. Hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang kaibigan. Dala-dala ang paboritong pagkain ni Sinag, pumasok siya sa maliit na bahay na dati tila ibang mundo para sa kanya. Ngayon, pakiramdam niya ay isa itong tahanan. Naabutan niya si Alab na nag-aayos ng sirang upuan. Ang mga kamay na dati sanay sa manibela at armas ay ngayoy abala sa pagkakarpintero. Nang makita siya nito, tumigil ito at ngumiti. Isang ngiting totoo at walang bigat. Mabutit na padalaw ka, sabi ni Alab. Sinusundo ko lang ang driver ko. Pabirong sagot ni Liwayway. Nagtawanan sila. Isang tawanan na malaya at walang pagkukunwari. Inihanda ni Alab ang hapunan. Isang simpleng pagkain ng sinangag at pritong isda. Ngunit para kay Liwayway, iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Pagkatapos kumain, habang naghuhugas ng pinggan si Alab, lumapit si Liwayway sa likod nito. Seryoso, anong plano mo ngayon? Tanong niya. Pwede kitang tulungan. Pwede kang... Shhh! Sabi ni Alab. Humarap sa kanya. Ang mga kamay ay basa pa sa sabon. Ayos na ako. Ayos na kami. Pero, Liwayway, sabi ni Alab, hinawakan ang kanyang mga kamay. Sa buong buhay ko, tumatakbo ako. Tumatakbo mula sa nakaraan. Tumatakbo para kumita ng pera. Ngayon, sa unang pagkakataon, gusto ko lang huminto. Dito, kasama ninyo. Naglakad sila palabas sa maliit na espasyo sa harap ng bahay kung saan tanaw ang mga bituin sa pagitan ng mga bubong. Ang hangin ay hindi na amoy ng Makati, kundi amoy ng komunidad. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang buhay na nakasanayan mo, sabi ni Alab. Ang boses ay seryoso. Hindi ko kayang ibigay ang mga kotse, ang mga mansyon. Tumingin si Liwayway sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng buwan. Hindi ko na kailangan ng mga yon. Pero may maipapangako ako sa iyo, pagpapatuloy ni Alab. Dahan-dahan, lumuhod si Alab sa kanyang harapan. Hindi sa isang tuhod, kundi sa dalawa. Isang pagluhod hindi ng panunuyo, kundi ng paggalang at buong pag-aalay. Wala siyang singsing, wala siyang dalang bulaklak. Hinawakan niya ang mga kamay ni Liwayway. Wala akong maibibigay na yaman, pero ipinapangako ko, ibibigay ko ang buong buhay ko para protektahan ka at ang mga anak natin. Ipinapangako kong bubuuin natin ang isang pamilyang puno ng pagmamahal at dangal. Tumingin siya sa mga mata nito. Liwayway Jimenez, papayag ka bang bumuo ng pamilya kasama ko?
Tumulo ang mga luha ni Liwayway, mga luha ng purong kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Oo, bulong niya. Oo, Alab. Oo. Tumayo si Alab at niyakap siya ng mahigpit. Sa gitna ng simpleng eskinita ng daang hari, 2 taong sinira at binuo muli ng tadhana ang sa wakas, ay natagpuan ang kanilang tunay na tahanan. Sa piling ng isa't isa, 1 taon ang lumipas. Sa isang maliit na bayan sa probinsya, malayo sa ingay at gulo ng Maynila, may isang bahay na nakatayo malapit sa dagat. Simple lang ito, gawa sa kahoy at kawayan, ngunit puno ng buhay at tawanan. Sa harap ng bahay may isang maliit na talyer. Dito, abala si Alab de la Cruz sa pagkumpuni ng isang motorsiklo. Ngunit hindi siya nag-iisa. May 3 bata sa paligid niya, mga batang lansangan na tinuturuan niya kung paano gumamit ng mga gamit pantrabaho. Hindi na siya isang driver na yumuyuko. Isa na siyang guro, isang kuya, isang mentor. Maya-maya, lumabas si Sinag mula sa bahay. Dala-dala ang isang pitzel ng malamig na tubig. Malusog na siya at masigla. Ang dating hirap sa paghinga ay napalitan na ng malakas na tawa. Kuya, pahinga muna kayo, sabi nito. Ngumiti si Alab at ginulo ang buhok ng kapatid. Sa loob ng bahay sa may bintanang nakaharap sa dagat, nakaupo si Liwayway. Malaki na ang kanyang tiyan, kabuwanan na niya. Sa kanyang laptop, hindi na mga business proposal ang kanyang binabasa, kundi mga liham ng pasasalamat mula sa mga pamilyang natulungan ng Sinag Community Fund. Bawat kwento ng batang naligtas ay isang tagumpay para sa kanya. Mukhang pagod na ang reyna ko, sabi ng isang boses sa likod niya. Lumingon si Liwayway at nakita si Alab, dala-dala ang isang plato ng hiniwang mangga. Umupo ito sa tabi niya at marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Naramdaman ko silang sumipa kanina, bulong ni Alab. Mukhang mga sundalo rin itong magiging mga anak natin. Ngumiti si Liwayway at isinandal ang ulo sa balikat ni Alab. O baka naman mga CEO o mga doktor. Kahit ano ang gusto nila, sabi ni Alab. Basta't lalaki silang may dangal. Pinagmasdan nila ang paglubog ng araw sa dagat. Ang kalangitan ay puno ng kulay kahel, rosas at lila. Isang tanawing hindi nila kailanman nakita sa gitna ng mga gusali ng Makati. Naaalala mo ba nung una tayong nagkita? Tanong ni Liwayway. Paano ko makakalimutan? Tumawa si Alab. Ang supladang babae na ayaw magsabi kung saan ang punta. At ang driver na ayaw tumanggap ng tip. Dagdag ni Liwayway. Nagtawanan sila. Ang kanilang mga nakaraan na dati puno ng sakit at pader ay ngayoy isa na lang kwentong nagdudugtong sa kanila. Hindi ka ba nagsisisi? Tanong ni Alab. Sa lahat ng binitiwan mo? Tumingin si Liwayway sa kanya. Hinawakan ang kanyang mukha. Wala akong binitawan, Alab. Sa katunayan, ngayon ko lang nahanap ang lahat ng tunay na mahalaga. Hinalikan niya ito. Isang halik na puno ng kapayapaan at kasiguraduhan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang lahat, nakatayo si Alab sa dalampasigan, nakatingin sa libu-libong bituin sa langit. Mga bituing hindi niya nakikita sa Maynila. Lumapit si Liwayway balot ng kumot. Tumabi ito sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ako makatulog, sabi nito. Ako rin, sagot ni Alab. Iniisip ko lang lahat ng nangyari. Ako rin, sabi ni Liwayway. Iniisip ko kung ano ang ipapamana natin sa kanila. Tinutukoy ang 3 buhay sa kanyang sinapupunan. Ngumiti si Alab. Hindi na siya mayaman. Hindi na siya sundalo. Simple na lang ang kanyang buhay. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya na kompleto ang kanyang pagkatao. Nakatayo siya ng tuwid. Hinawakan niya ang kamay ni Liwayway at inilagay sa kanyang dibdib. Ito, bulong ni Alab. Ang tibok ng puso, ang kakayahang magmahal, ang tapang na tumayo para sa tama. Tumingin siya sa mga mata ni Liwayway. At ang karangalan, pagpapatuloy niya.
Ang karangalan na hindi nakikita sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagiging isang mabuting tao. Yan ang ating pamana. Yan ang ipapamana natin sa kanila. Niyakap ni Liwayway si Alab sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin. Sa harap ng payapang dagat, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng lahat. Ang pamdya ay hindi pala isang bagay na ipinaglalaban mo para sa iyong sarili. Ito pala ang diwa na iniiwan mo para sa susunod na henerasyon. At sa kanilang tahimik na pagyakap, sa saliw ng mga alon, ang kwento nila ay hindi nagtapos. Ito ay nagsimula pa lamang. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Liwayway at Alab. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na karangalan ay hindi nasusukat sa dami ng iyong yaman, kundi sa lalim ng iyong pagmamahal at sa tibay ng iyong paninindigan sa tama. Ipinakita nila sa atin na kahit sa pinakamadilim na pagsubok, may liwanag na naghihintay. At ang pinakamahalagang pamana na maibibigay natin sa ating mga anak ay isang pusong marunong magmahal at isang diwang hindi kailanman yumuyuko sa kawalan ng katarungan. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Mula sa masikip na eskinita ng Maynila hanggang sa payapang dalampasigan ng kanilang bagong simula, naging karamay namin kayo. Ngayon, nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share nyo na rin po sa inyong mga kaibigan at kapamilya para mas marami pa tayong maabot na puso. At syempre, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating lumalaking pamilya. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.